verse 15 and 16. Okay. And sabi niya, sabayan natin basahin please. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Okay. So because the days are evil. Now, dyan muna tayo sa last phrase, because the days are evil. So makita nimo nga ang kini nga kapanahunan evident na. Grabe na klaro ang wickedness. Siguro hatagan lang nato gamay ang picture para lang nato ma-realize. This does not mean to discourage everyone. Para lang ma-aware tayo na itong kapanahunan ay naga-increase ang influence of Satan. Naga-increase ang influence of the demonic forces sa sanlibutan ito. So makikita mo na malapit na ang Panginoong Hesus babalik. Kasi isa sa palatandaan na yung wickedness mag-increase. Malapit na bumalik ang Panginoon pag ang wickedness ay talagang nag-increase. Pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa or manghinayang kasi pag nandito pa ang church, ang mga believers sa mundong ito, of course, kahit wala tayo, everything is in control by God. Kontrolado pagyapon sa Diyos ang tanan. Mismo si Satanas, kontrolado sa Ginoo. Okay? Because the days are evil. Paano ba natin na mapatunayan na ang mga araw ngayon ay nasa evil days na talaga tayo? Nasa last days na tayo. Kung magpunta ka sa mga preachings or mga teachings, mga preachers, mga teachers, makita niyo na naglipana na, ginagamit din nila ang social media para i-increase ang influence sa lies of the enemy. Na alam naman natin na si Satan is the father of all lies. He is the liar from the beginning. At wala talaga sa kanya yung nature na magsalita ng kabutihan or ng katotohanan. Kaya siya man ang amahan sa tanang bakat. So karon, ang uman sa ila identified na ako yun sa evangelical churches. Yung iba naman, murag tinuod kaayo, pero na-extreme, nahulog, nagyapon sa kulto. Ang sobrahan. Now, kung tanawan ninyo, ako, dili ko magsabi sa inyo nga, bisag kinsa na inyong paminahon. Dapat mamili kayo kung talagang gusto nyo makinig ng mga preachers, kay balo mo kung kinsa ni sila. Kung dili mo sigurado, ayaw na lang paminaw, kay sa kamaayon nilang istorya, posible madalagay ka kung amen pa ka. Mag-praise the Lord pa ka while listening sa ilang mga preaching o sa ilang mga teaching. Pero marami na talaga ngayon na makita mo na parang pinaglalaroan na lang nila ang kapangyarihan ng Diyos. Maraming gumaling, mga milagrong ginawa, pero yung preaching about repentance and forgiveness of sin, kung paano maligtas, mapunta sa langit, kung paano magsisi, iwanan, itakwil, kalimutan, iwasan ang kasalanan, hindi mo na marinig. So, may na kung maluwas ang mga tao, maayo sa sakit, mamilagruhan, pero hindi kamatay, kumanto sa impyerno. Now, hindi naman natin pwedeng sabihin na wala ng kapangyarihan ng Diyos at hindi na nagmimilagro ngayon. Kaya murag na extreme na po ng ibang mga evangelical na ingon na ilang mga statement. Ano ibig sabihin? Noon lang makapangyarihan ang Diyos, ngayon wala na siyang kapangyarihan. Ang sinasabi lang natin dito, because the kingdom of God is not only words but power. Pero makita naman ninyo kung ang preaching ay nakapokus lang sa kagalingan, sa prosperity, pero wala na yung paano tayo mag-transform, magbago, paano tayo gagamitin ng Diyos sa kanyang kaparaanan upang mag-glorify siya, paano tayo makasiguro na pupunta tayo ng langit, bakit tinuturo yung mga eternal things, mga activities, mga trabaho na may eternal value, medyo hindi na natin masyadong marinig. So naanak ko na sa Biblia, gisulti na. Siguro rin, pinahintulutan ni Lord kasi in the last days, ang sabi ng Biblia, ang mga tao ay ayaw na makinig din ng mga totoong mensahe. Sana sa inyo dito, walang isa na ayaw na talaga makinig. Gustong-gusto mo pa, nandyan pa sa desire mo ng puso mo, na ang gusto mong pakinggan ng mensahe ay yung totoong mensahe mula sa Diyos talaga.
Kasi kahit kami nag-struggle Hindi lang dahil totoo ang aming sinasabi ay yun kaagad-agad ang gusto ni Lord na sabihin namin sa congregation. Kailangan mo pa minsan na makasigurado na itong mensahe ito ay ito ang gusto ng Diyos na sabihin sa araw na yan. Dahil kung hindi, kahit totoo yan, hindi yan ang gusto niya. Pero of course kabalo mo sa inyong daily needs sa mensahe sa Ginoo nang nag-aatong mismo sa iyang libro. So, be careful na lang, no? Alam natin na marami nang namamatay ng mga good preachers. Pero ang mga preachings at teachings nila nandyan pa rin. Pwede pa rin natin mapakinggan. Sila na lang. Pwede ako mag-recommend ng ilang mga pangalan pero hindi marami. Like for example, sila ni Adrian Rogers, sila ni Charles Stanley, pwede silang pakinggan. Sila ni Chuck Swindoll, pwede silang pakinggan. Kung dito ka sa Pilipinas, meron din ilan. Sila ni Ed Lapis, pwede. Ganda silang mga preachers, no? Tapos of course, siguro hindi natin sila sa mayunan lahat, pero siyempre, huwag na lang natin kaagad-agad i-disqualify kay kurang na lang tayo uyuni. Kasagaran sa ato ang mga espiritu, pag natay isa ka bikil, wala na. Yung pila ka buok nga mga nindot kay mensahe ato nang isalikway di na tamaminaw sa tao kay nabikil ta ka isa. Wa po tagay kasigurado kung mao gyud tama atong imong paninindigan minsan kailangan makinig ng maigi para malinawan ka kung ito ba talaga ay tama o hindi. Okay? Of course, marami pa dito sa Pilipinas pero hindi lahat. Una magay nilutaw ko rin sa Pilipinas nga mao gihapon no, power gihapon. Batan-on pa ang pastor. Kanya daghanan na murag sige og komentaryo. Pero nawala na siya. Social media. Pero puro gahom-gahom. Nya daw ka nang murag siya pagmuana lang sa kamot. Hapay ka na tao. So unsay good things sa kingdom kay nakahampay sila. Unsay transformation nga tinuod nga nahimo. Unsay changes sa life kay nagatumba, nagkirig-kirig. Pahawakan ang bag, tapos siniko lang ang bag ng preacher, tapos pinahawakan ng naghinga lang siya. Murag iya lang kihuyok, nalapot ang nagunit sa bag. Gana, makita niyo. Binong, so kung wala ka kasabot, may mga, kini mo ay preacher, powerful. Di ba basta ni? Ano ka? Pero saan doon ang mga mensahe na kailangan ng tao upang mag-grow siya spiritually? Okay. So, kamo na ang bahala na. Daghan na kayo na sila. Naglipan na sa kalibutan. Pwede yun ang daghan na. Kalubayan. Diyan na sa inyong silingan. So, whether we like it or not, the days are evil. Kaya nga, matitake na ito opportunity. Manyang taon-taon dato ng isitan. Kasi kung dili, basig ang dati mong gustong i-win sa Ginoo, dili na mo kaya siya na i-win kasi na-penetrate na siya sa kakultuhan. Dugay-dugay mo ka. Siya yung kayo nga, next week na lang, next month na lang, next year na lang. Tapos, nag-grow na siya dito sa kulto. Pag ituunin mo siya, lupig pa kanya sa debate. Di na niya mo kaya. So, unang tato, kay medyo, pa siya, relax pa. Pero wala na, this time. Bakit? Kasi naulahin na ta. Kung muadto ka sa sexual immorality, makita ni mo na talamak na siya, kaya nga naman sa social media na ang daghang advertisement. Di ganit ka kasigurado, bisag mga elementary ng mga bata karon maka-open na sila sa mga pornographic ng mga salida. So therefore, ang grabe nga influence sa kalibutan sa sexual sin na ang hindi natin alam na may mga bansa na wala na problema sa ila kung magtalik ang kapwa babae at kapwa lalaki. Wala may problema sa ila kung naka sa kanto, naka sa kilid sa simbahan, naka sa tuma sa palengke o naka sa park na ay magtalik dito, wala na sila problema na. See? Kung ingana ka ang picture, grabe na kadautan ang kalibutan. Diba? No wonder why gisunog ang Sodoma o Gomora kay bisan gani mga lalaki o lalaki nagtunay na sila. Naanata karon sa panahon nga sama sa Sodoma o Gomora. So hapit na mga sunog may tabo. Okay? So unsa pa man? Makita nimo diri lang sa Turig daghan diri ang narrate ng kanyang sariling ama. Nandoon sa labas ng bansa ang nanay narrate
ang bata ng tatay. Nga nang nahitabo mo na, tungod kay ang tatay mismo naggamit og mga illegal drugs. Okay. So, makita na nimo, rape sa Turilo o sa Davao City, grabe nag-increase. Hindi na lista ang uban. O ang uban po, wala na lang nagsumbong kay naulaw na na-rape sila. Okay? No wonder why, one time, na ano rin kami, nabigyan ng oportunidad tungkol niya na maka-speak kami sa mga barangays tungkol sa maungan na hitabo sa Davao City. Pero, na-realize nato na when it comes to sexual immorality, minsan, dili na siya actually kwan sa ila. Pananaw sa uban, dili na immorality. Dili na sexual immoral. Na magtalik nga wala makasal, dili mag-asawa, wala na. Sa tingin nila, basta nagkagustuhan, okay na, kaya pareho na sila nagigugmaay. Ang uban, bata pa, may experience na sila. Mga young people na nakikinig at mga bata na makaintindi na, tayo mga parents, huwag nating sabihin na okay na sa ngayon. Kasi ang uban, una nila, pag nagdadalaga na sila, pwede sila maghanap ng mga partners, opposite sex nila. Dili na. Ngayon sa Biblia, wala gihapon ang usap ang Biblia, may tamang panahon ang bawat bagay. May tamang panahon ang pag-asawa. So kung estudyante ka, bakit mo iniisip ang mag-asawa? Wala pa ka sa tamang panahon. Okay? Tapos kung manguyab ka, una-una niyong manguyab lang, hindi ka magninyo, uy, kasi tuyo sa pagpanguyab. Una ang uban, siyempre, dili sa sila gusto sa ilang ginikanan na manguyab, hindi pa magninyo. Pero sa tingninyo na nga panahon, pwede na magninyo na. Uban gani, wala naging maingon nga, panguyab na. Ingon na, ninyo na. Ang mga lalaki, di na subukan na tayo sa ilang ginikanan ng manguyab. Ang tugo, diretso, ninyo na. Kasi kita nila na humana, dapat na ang edad. Pero itong wala pa, maingon sila, ayos sa panguyab. Okay? Sige po. Now, kung muanto ka sa kinaiya sa kanasuran, hawod-hawuro na ang mga kanasuran. Nakasabot kita sa tension between sa China o Pilipinas. O kung kamo dili magampo, sa bagay, bisan magampo ta, kung tugot na ni Lord, wala na tayong magawa kasi kapanahon na. Pero na ako gihapon sa tuwa, kaya na ako manta sa kalibutan, makahangi ko manta. Pero nakita nato na talagang desidido ang China. Hindi nila yan iiwan. Alam nila medyo kana nga lugar, kuwan kaya na para sa ila. Kumbaga, beneficial na, advantage kaya na sa ila. So, pero kung halimbawa, ngayon ka, di kita palupi. Okay, ang uman ng mga Pilipino, gusto talaga magipag-gira. Subukan ninyo. Girahin niyo ang China. So, anong mangyari kaya kung magipag-gira ang Pilipinas sa China? Sa pagkakaroon, kung kana lang ang mawala sa ito, mapabilin ka ng buhit. Pero kung pilito yun natong kuhaon, nga dili po ihatag sa China, tigira ta kasi tibok Pilipinas ang mawala. So naroon na sa ito kasi sabi natin, justice na. Pero kung kakayanin mo, sige, gawin. Muna mag-pray kita para sa atong presidente, tagaan sila wisdom kung unsaon. Sige kayo magsigitag paisog, sigitag tulod. Wayang po pero sige o kudyukan. Girahin na natin yan. Tapos medyo mas matapang pa tayo sa kanila. Okay, so naroon sa tuwa kung paano tayo magkinabuhi. Okay, so na-realize na ito ang kanasuran, dikil-dikil na lang ulam. The days are evil actually. Ganun nga naman, pag masimulan ang gera, pwedeng maghantong sa Third World War at alam natin ang mangyayari. Gagamitin ang lahat ng mga weapons of warfare. Hindi lang pagtunaw-tunaw, apil na itong mga biochemical weapons na hindi ka na pwedeng magtago kasi kung saan ang hangin nandoon, malalanghap mo, mamamatay ka. Sabi na iba, mag-underground lang tayo. Hindi ka ba nangangailangan ng hangin sa underground? Kung ang chemicals numusulod sa hangin, hindi kung musulod ang hangin dito, tamang-tama, hindi ka na dapat ilibing kasi nandoon ka na sa ilalim ng lupa. So, nakita nato kung unsa ka delikado ang kalibutan, pero kitang tanan nga nagtungo sa Ginoo, nakasigurado naman na hindi man ito ang atong puloy-anan na dayon. Namatay paglaom
temporary na yung lugar. This world is not our final home. At saka ang buhay natin sa mundong ito ay napaka-iklit lang talaga. Okay. So muna, ayos grabe yung paningkamot para lang yun sa kalibutan nun ng tuyo. Nga human ka na ng kamot, halos patayin mo ng katawan mo, pagkatapos niyang lahat, nakuha mo na ang gusto mo na makasanlibutan, iiwanan mo na lahat. Wala kang nakidala kahit isang sentimo. So muna yung kanunayan ito, ibalik-balik nga sa ganito. Gamito na to ang mga yutan ong butang alang sa Diyos noon nga katuyuan. Langit noon nga katuyuan. Okay. Marami pang pwedeng sabihin kung gaano makaingon ta nga evil o wicked na yun. When it comes to graft and corruption, Pilipinas, pila ka nasod ang Pilipinas. Pero grabe, murag na ata sa top 10 nga pinakakurakot nga nasod sa kalibutan. Di basta-basta. Murag kuyawan na sa dagan sa atong ekonomiya kay usahay pangtaguon ang mga produkto, kumahalon o mayang presyo. Pero naa pa diay. Pero magsigig angkat sa gawas sa nasod kung mga produkto nga nahalata ako diay ang ato din sa Pilipinas. Yeah, grabe no ang wickedness. Di na siya basta-basta. So hindi ko na dagdagan pa, pero nakita na ninyo. So number one, unsa man nato aron unsa may command sa maong passage when it comes to living wisely in this evil world. One is, we must avoid foolishness. Bakit nasabi natin yan? Kasi sabi niya, be careful then how you live. Una, of course, under dito na passage 1, ang command dito ay live carefully. Verse 15, live carefully. Sa King James Translation, nasabi niya, walk circumspectly. The word walk does not mean walk lang. Ito, paan natin. Pero ang sinasabi dito ay the manner of living, the way of life. Kung paano ka namuhay, yan ibig sabihin. So sa NIV, live carefully. Ang salitang carefully ay, siyempre, nag-ingat ka. Murabag, kung halimbawa, nagabaktas ka sa danlog kayong dalan, dili ka magpatanga-tanga. Kasi mas live ka. Slippery kasi ang road. Di ba? Basig mas live ka, o di kaya kung magtanga ka, basig na yung kanal, daghan na mga katumbang ko na uso ang kuhan sa cellphone. Cellphone, nagbaktas niya, kanal na din. Nabanggaan, kasi tanga, wala nang careful. Nagsig cellphone. Di ba? So karon bisa dili ka magbaktas kasi kag cellphone, tinanga kaya ko na kung dili nagikinahanglan, pero naa ka sa sulod sa cellphone. Kaya di naman ko di matiman ang bubang mga butang na kapirmi sa cellphone ng katumanga. Okay? Ano pa? Siyempre, sa Davao City, bago lang na-disgrasya. Anong tawag dahil diya sa mga pulis? Careless driving. Mga anak na yun, no? Natanong mo ito, uso-uso, tapos bilang mabuk ang patay. So sa atong careless na way of life, marami ang na-destroy, na angin, tungod sa wala nang careful. Careless. Ganong careless man. Ang mga nakasaksak, nilakaw lang, wala nang ibot, masunog ang balay. Careless. Ganong careless man. Wala nang siratan ang balay. Niya, nag-ampo ang ladayan doon, ito na'y mahala sa balay kay nalimtan ang sirado. Wardyahi, ginoo. May kayo, wag may ginupilay, bayad. Way bayad, pero pagwardyahan din nato. So, daghan kay tag mga movement usahay na careless ta. Careless ang atong way of life. Muna hinungdan nga dapat laro mo na ito na. So, kung mag-careless ta na di nato masirada ng balay, kasi may resulta ka. Kung nagluto ta, bukal-bukal na mantika, kung bibiyaan na ito, kung sa may resulta na, nindot ka na. So, kasagaran sa mga wala mag-careful, disgrasya yun. Daghan ng disgrasya. Under sa live carefully ay A, avoid foolishness. Verse 15 pa rin, sabi niya, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Sa King James Translation, not as fools or foolish people. Buang-buang. Dili ka magkinabuhi nga buang-buang kung dili magkinabuhi ka nga maalamon. So, masabi natin dito, we should avoid
foolishness. Okay? Because we should be living as wise people, not as unwise or fools. Okay? So, gitanaw na po sa Bible, naipipila, kay isang lang niya, dili ni tanan actually. Nakita na po nga, number one, hindi naman to pasunod-sunod nga mao yun ang degree sa kanang kabuhaton sa foolishness. Pero ganito lang ang mag-arrange ko. Number one, nakita ako sa Proverbs chapter 10 verse 18, spreading slander is foolishness. Sabi niya, he who cancels his hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool. Buang-buang ang magpakatag o mga butang-butang na istorya. So kung naminaw ka, nyawa galing ka kasigurado, dili kinanglan ka magpakatag, pero bisan pa nakasigurado ka nga tinuod, kung imo nang ipakatag na dili kinanglan, that is gossip. Okay? So mo na hinungdan, kasi kining slander is butang-butang, krimen ni siya. Gikalilot-butan ni siya sa Ginoo, daghan ang nagadaot ani, daghan ang nagpatay ani. Unang dapat ni binuang kung magsikap pakatag og slander mga butang-butang nga istorya nga dili gikinahanglan. Okay? Then number 2, hindi natin masyadong bigyan ng pansin, pero kung pananglitan mao ni ang imong kinaiya, dapat baguhin mo na or mag-stop ka na kasi sabi ng Panginoon, buang-buang ang magbutang-butang istorya. Number 2 is mocking at sin. Proverbs chapter 14 verse 9. So ginamak ang sala para baliwala sa kanya. Anong sinasabi dito? False mock at making amends for sin, but goodwill is found among the upright. So buti pasabot ani nga ginabaliwala sa mga tao nga mga buang-buang ang sala. Pero kung tarong ka, unsa man? Gina-consider mo ang sala eh. Mabigat kasalanan yan, may distraction yan. So ano bang ginagawa natin? Kabuangan sa usa ka tawo, bisag Kristohanon ka pa, kung nagpadayon ka og pagpakasala, and then para sa imo, okay na. Imo rang murag imong gilimbungan ang imong kaugalingon. Nga imong ginapabati sa imong kaugalingon nga okay ra na bisag naghimo kag sala, okay ra na. So tama si Lord. Buang-buang ang mga tao nga maingon sila sa ilang kaugalingon, okay ra na sala. And then number 3 is quick to quarrel. Proverbs chapter 20 verse 3. Proverbs 20 verse 3. Quick to quarrel means what? Dali kayo makitag away ba? Na baka dali naminaw niya, dali ka kayo kitag away. Ang uban, dali na kayo kitag amigo o amiga. Pero ang uban, dali na kayo sila kitag away. At ano niya? It is to a man's honor to avoid strife. But every fool is quick to quarrel. So kung ang tao dali na siya mangaway o palaaway siya, ang ingon sa Biblia, buang-buang siya. Di ba tawag sa atin, ano kaya tawag sa ito peacemakers. So ang hinungdan usay sa away, kanang gamay na ang problema, gamay na ang diferensya, dili ta kabalo magdil, mudako. Tama ba? So kung mudako ang diferensya, dili ta kabalo magdil, dili ta peacemakers. Yung of course, lahat naman siguro tayo peace lovers. Pero ang Biblia, dili lang peace lovers ang yung i-emphasize. Kaya kanabitaw, halimbawa, natulog ka, di ka gusto matugaw, kasi peace lover ka nga. Pero ang peacemaker iba, ang peacemaker kasi kung may kaguluhan, ikaw yung nag-mediate, ikaw ang humahanap ng paraan na ang kaguluhan ay mabalik sa kaayusan. No, kung Christian ka, yan na ka sa grupo, tapos may gamayng diferensya ang grupo, tapos ikaw, gipadako pag yun mo, so dili ka peacemaker. Okay? Di ba? Tapos minsan, naka-istorya lang siya huwag kakaangay, kunya imo na po siya gi-insulto, quarrelsome. Kana ang hinungdan, masahin sa atuwa. Lalo na kung bigat na mismo daan ang kasing-kasing, yung kadungog ng mga istorya, palito dahil na to, isa ba kayo tayo labot ko sa'yo, gusto kita mamalit. Na-remember ko nung time pa na nag-iinom pa ako, and then, nasa katawan ko kasi. Parang gusto ko lang na kung makadungog ko, bisag gamay lang tayo, nag-ulat lang ko ba? Ay nag-inom dito, sige lang ko bulat nga. Bigla na ko gamay ron. Kasi feeling ko sa katawan ko magaan, feeling ko malakas ako, feeling ko may courage ako, feeling ko kaya ako. Wala na. Pero karon na-realize na ako, buang na ko sa ako. Katong sigo, inom-inom, pinuang na ito siya. Yan, manabibigyan.
tinuang ang paghubog-hubog. Pero ako itong himo sa una. Kasi wako kay balo. Okay? And then, Jeremiah chapter 17, verse 11, gaining riches by unjust means. Kinig tayo dito. Nagkaroon ka ng income sa maling kaparaanan. Naglimbong kita, or dili tama ang atong mga timbangan, kiluhan, kung negosyante ka. Ingon sa Biblia, dishonest money dwindles away. So kung ang imong income, imong kwarta, daghan kaayo, pero sa limbong nimo nakuha, ingon sa Biblia, dishonest money dwindles away. Mulupad lang siya. Mawagtang lang siya, mura na ipako, nilupad. You see, so kung sa'yo atong buhat sa butani, kabuang kung Christian ka na, tapos nagpapatuloy ka pa rin, na gusto ka o ka nang naakay kwarta sa dili tama nga pamaagi. Ang uban sa tuwa, ganahan pa kahit magpila sa pustahanan sa luto, kay gibalik na karon dito sa likuan, dito sa naanay daghan po karon. Di ba? Luto sa small town lottery o uban pa. Ya kabalo mo gyud ta, di mo gyud nakabuton sa Ginoo. Okay, ang gusto sa Ginoo sa ato sa atong income dapat work, trabaho. Kasi kung walang trabaho, kwarta lang ang magsigtrabaho, lihok-lihok diha, unsay kaunon sa mga tao? Walay income, walay production. Paano ang ekonomiya pag walang production? Di ba? So kung nakakaroon na minaw, mao gyapon ang imong source sa imong income, kanang mga unjust, kanang dili tama, kanang sugal. At sabi nila, hindi pastor, kasi itong sugal-sugal ko, ano lang, kanang murag lingaw-lingaw lang ba? Dili madalang lingaw-lingaw ng sugal, kasi kung mapildi ka, lingaw-lingaw, na mag-uol ka maayo, luwatan imong pamilya, kung mudaog ka, nalipay ka, nasakit ang napildi. Ingana ba dahil ang Ginoo? Gusto sa Ginoo makita ang tanan malipayon. Gusto sa Ginoo manatay production. Kasi kung if you will not work, sabi ng Biblia, he who does not work will not eat. Nakasulat sa Biblia. Di ba? Gusto sa Ginoo nga responsible ta tanan, kasi kung wala kang trabaho, wala kang income, ang hindi lang inuutosan ni Lord na mag-work yung sobrang bata pa, sobrang matanda na, sobrang may sakit na. Pero kung able ka na tapos hindi ka nag-work, ano ka? Sino ka? Siyempre, ang mga mama minsan wala sila sa opisina, pero ang work sa bahay sobra-sobra. Kami naman. Hindi ko sinasabing dapat magkaroon talaga sila ng income. Ano magawa nila? May trabaho sila. Kung sinuhulan niya sila, hindi mas malaki pa siguro kikitain nila kaysa bana nilang may trabaho. Yun ang ibig sabihin, work, work, work. Napaka-importante. Sige, ano ma'am? Ito, hypocrisy is foolishness before God. Kung nakukunwari ka sa harapan ng tao, sabi ng Panginoon, buang-buang sila. Luke chapter 11, verse 39 to 40. Nagkunwari na, katulad daghan ni sa unan, dumog na ako ni many times sa put, muna ko sa imong balik-balik sa akong utok. Ingon pa nila, maayo kayo barog, pero ang tiyan nagkurog. Ang say sa butana, nagipalabi lang niya ang physical niya na posture or ang iyang physical appearance, pero ang inner, ang eternal, or ang whatsoever, ang internal portion, ang spiritual nga bahin, wala maatiman. So, imbalance na buhay. Diba? So, ang ibig sabihin ng Panginoon ay, kung talagang mahina, atong ang puno na tubangan sa Diyos na mahina ta. Kung ingana lang ang katayuan mo sa buhay, mamuhay ka according sa katayuan mo. Habang may kiyang tumot, matuto kang mamaluktot. Huwag mong gayahin ang pamumuhay ng ibang tao. Na kung ano ang mayroon sila ay kailangan magkaroon ka. Kasi minsan tayo ay isa pang kahangalan ay yung mayroon tayong greediness of money or material things. Greedy. Alam mo natin na isang kahangalan din yan. Kasi wala kang peace of mind. Nakita mo ang kapatid mo, ang kapitbahay mo na may mga bago silang mga gamit. Gusto mo rin magkaroon ng bagong gamit. Halimbawa, nakakita ka na maganda ang dress niya o ang pantalon niya o ang turma niya, tapos naiinggit ka. Di kangalan, bakit ka mainggit tapos wala kay kalipay? Nawala yung kalipay, imbis unta na malipay ka. Wow, ang ganda ng damit mo, brother! Kasi mamot ka at parang gusto mo na rin na yung damit niya ay makat sa iyo na. That's greediness. Envy. Mga ganong klase. So kung naanasa ito that is foolishness. Mara pag imong gisilutan, imong kaugalingon sa usa ka
pagpati nga dili nimo kinahanglan bation nga imong gidala-dala nga nawad-an kag kalinaw, nawad-an kag kalipay tungod sa envy, tungod sa greediness. So hypocrisy, foolishness in the sight of God. Okay? So sana klaro ta na, no? Tapos usay dili gyud ta masultik tinuod bisag ingana ta, ingana atong kahintang, luya ta, dili ta mangfon, nga luya ta. Mura kunwari ta pero maminti. So dili pud si Lord makatabang sa ato kay nagkunwari ta. Di man nato ang kunwari sa aming kinahanglan kita. Number 6, Psalms chapter 53 verse 1. Ano sinasabi niya? Dito, mayroong sinasabi si Lord na pag halimbawa ikaw ngayon, mag-change ka na. Okay? Ano sinasabi? The fool says in his heart, there is no God. Now, maaaring bawat isa sa inyo at sa atin ngayon, sinasabi mo, oh, hindi ako yan because I believe that there is God. Pero alam niyo bang sinasabi ni Pablo? Ang iba sa inyo, murag wala na kaila na dunay Diyos. Wala na kaibalo. Murag wala na inform na dunay Diyos. Or wala na kaila sa Diyos. Nagtuo nga dunay Diyos, pero wala na kaila kung isa ni nga Diyos. Pero, ang tanong sa bawat isa ngayon, personally natin ha, personal. Ikaw ba, totoo ka, naniniwala ka na ang Diyos ay totoo? Ikaw mismo, siyasatin mo, tanungin mo ang puso mo, ang sarili mo, isip mo. Ikaw ba ay naniniwala na itong sinasabi nilang Diyos ay totoo? Kung hindi ka naniniwala, ito. Sabi ni Lord, the fool says in his heart, there is no God. Yung iba kasi, pakunwari na sila ay totoo. Pakunwari na sila ay Kristiyano. Daghan na kayo na biktima na rin. Sa mga evangelical churches, kadaghan sa mga dalaga na nagpakasal sa nagpakunwari. Wala nakikita primero ang ilang tinungod na kulor. Nakita na lang itong nahuman ang kasal. Kasi sa wala pa na kasal, pag ingon nga, uy, naay ko ang ay nagtuko. Bisag kung saan magtuwa, prayer meeting tuwa. Pagkahuman sa kasal, bisag kung saan pa imong iimbitar, gawa na yun makikita. Kasi nagkunwari. Wala mo tuo. Wala na ito mo tuo. Patuo rin ito lahat. Okay? Gusto ko lang ilinawin sa inyo. Maaring marami sa loob ng evangelical churches na nagkunwari sila mga Christians. Nagsasalita din sila ng salita ng Diyos. Nag-practice po sila sa atong mga practices. Pero sa judgment time, dili sila makalimbong sa Ginoo. Makita din mo sila na paniniwala nila, Christian sila, pero ginagawa pa rin nila ang mga bagay na karumal-duman. Nagsusugal, naglalasing, gumagamit ng bawal na gamot, pero nakatago, of course. Hindi nakita, wala nakakita. Kaya bitago po nila. Kasi sa may nakaibalo. Pero kung ganyan ka, tapos wala sa iyo, wala nang feeling of guilt. Huwag mong linlangin ang sarili mo na magkunwari kang Christian ka na kahit yung nagagawa ka ng kasalanan, yung feeling of guilt, wala na talaga sa iyo. Totoo ba kayang Kristiyano? O baka na nagkunwari ka lang hanggang sa ngayon? Kailan ka ba magsasabi ng totoo sa harapan ng Diyos, Lord, forgive me? Hindi totoong Kristiyano ako, Lord. Alam mo naman yun, Lord, hindi totoong naniniwala ako sa iyo, pero nagkunwari lang ako. Noon pa yan. So hanggang ba ngayon, gagawin mo pa rin? Magpakatotoo ka. Kasi si Lord will know it. Hindi mo siya pwedeng linlangin. So, foolishness in the sight of God, kung hindi ka naniniwala sa Kanya, sa Kanya kunwari ka. Ano ba? 1 Corinthians chapter 15, verse 33 and 34. Pakinggan natin ito. Napaka-importante. Sabi niya, do not be misled. Bad company corrupts good character. Okay, ano daw? Bad company corrupts good character. Bad company corrupts good character. You see? So, karon, foolishness kung halimbawa, mga young people dyan, mga men and women tayo lahat, alam mo na ito sila ay bad company or friends, pero bad influence sila na friends. Pero sige yan mo ka dot, sige mo ka kuyog-kuyog, sige yan mo ka trabuhat sa ilang ginabuhat. So in the sight of God, foolishness. Alam mo na, well, of course, minsan may nagbibigay ng reason, sabi nila, hindi pastor.
nandoon ako kasi gusto kong maging good influence. Uy, very good. Tapos, mayroon pang mas lalo pa dyan. Sabi niya, hindi lang good influence, godly influence. May kaibahan ba yan? May kaibahan yan. Good at saka bad. Yung godly, yan ang gusto ni Lord na gawin. Sigurado, good din yan. Pero hindi lahat ng good na ginagawa natin, godly, kasi hindi niya gusto yun na gawin mo. May mga bagay minsan na sa tingin ng marami, mabuti, pero hindi yan ang dapat ang gawin. Hindi yan ang gusto ng Lord na gawin mo. So hindi yan godly. Good lang yan. Ang gusto ng Lord, yung gusto niya ipagawa sa iyo, sigurado good din yun siya. And godly na siya. So my brothers and sisters, bad company. Iwasan mo. Kung ayaw mong iwasan, i-influence mo sila para sa Panginoon. Pero kung hindi mo kaya, ikaw i-influence para sa kasamaan, umiwas ka na lang. Kung magpapatuloy ka sa grupo, siguraduhin kita, ikaw talaga ma-influence. Ipag-pray na lang sila. Okay? So, mga young people, alam mo na. Pero kung nagustuhan mo rin,